Kilalanin ang tunay na pagkatao ni Liza Soberano at ang mga mahirap na pinagdaanan niya sa buhay. Childhood trauma. Iyan ngayon ang ibinahaging issue ng aktres na si Liza Soberano na matagal niyang itinago at inilihim sa publiko. Hindi niya ito inilabas dahil magiging problema ito sa binubuo niyang imahe sa pagpasok niya sa showbiz. Pero upang maintindihan ang tunay na pagkatao ng isang Liza Soberano at kung ano ang mga sakit at paghihirap na kanyang dinanas sa buhay, napilit niyang inaayos ngayon. Nagpaunlak siyang isalaysay ang kanyang kwento sa pamamagitan ng isang documentary. Masalimuot ang naging kwento ng buhay ni Liza mula noong pagkabata niya at dinala niya ito ng maraming taon. Ngunit ngayon lang napakawalan sa kanyang dibdib at kahit mabigat ay tiniis para sa pagtatagumpay niya. Ikinwento ni Liza na ipinanganak siya sa young parents na sina Jacqueline at John na nagpupumilit na mabuhay habang nakikipagsapalaran sa maraming trabaho. Nalulong ang kanyang ina sa ipinagbabawal na gamot, habang ang kanyang ama ay nahaharap sa mga mabibigat na kaso bago madesisyonan na siya ay ipa-deport sa Pilipinas. Naiwan sa US si Liza kasama ang kanyang ina at kanyang nakababatang kapatid na lalaki kung saan sila nagtiis sa isang magulong pagpapalaki ng kanilang ina. Pero kung masakit na para sa kanya ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, mas nagpasakit dito ang pagkakaroon ng bagong kinakasama ng kanyang ina. Hindi kasi magandang impluwensya ang lalaking ito sa kanyang ina na nasangkot sa ilang mga kaguluhan sa Amerika. Ang malala pa rito, sinasaktan din siya ng kinakasama ng kanyang ina. Ngunit nasalba naman si Liza at kanyang kapatid sa tulong na rin ng ina nila na nagsumbong sa kapulisan. Iyon nga lang napalayo sila sa ina nila dahil maging ito ay kinuha rin. Hindi naman niya akalain na mapapasok sila sa foster care hanggang sa manuluyan sila sa kaibigan ng kanilang ina na inakala nilang makakatulong sa kanila. Ito na pala ang simula ng madilim nilang kwento sa buhay. Malayo sa iniisip nilang maganda at maayos na buhay ang naranasan nila kasama ang kaibigan ng kanilang ina. Dito sila nakaranas ng pang-aabuso na sa mga pelikula lamang napapanood o di kaya ay mula lamang sa mga kwentong na isusulat. Gayunpaman, hindi na inisip ni Liza ang mga pangit na ikinikilos ng kanyang foster guardian at pamilya nito dahil nagkukunwari silang mabait sa pagbisita ng mga social workers. Dahil doon nagagawa niyang magsinungaling dahil sa takot at dahil gusto rin niyang paniwalaan na maayos ang pagtrato sa kanila ng foster guardian nila. Nang dumating ang araw na nakita ng social workers ang tunay na estado nilang magkapatid, doon lang sila naialis sa bahay ng foster guardian nila. Dito na rin sila pinauwi papuntang Pilipinas. Matapos lumipad sa Pilipinas sa edad na 10, nakipaglaban siya sa culture shock at emotional discomfort. Ang buhay na mayroon siya sa Pilipinas ay ang buhay na sobrang layo sa nakagisnan niya sa Amerika. Pilitin man ang kanyang ama na mapalapit sa kanilang magkapatid, hindi ito magawa ni Liza dahil hindi niya kilala ang kanyang ama dahil wala naman silang relasyon noong siya ay lumalaki. Noong 12 years old na si Liza, inalok siya ng modeling work para sa print ads matapos lumipat sa Maynila. 13 years old naman siya nang madiscover ni OG Diaz, isang minor role sa series na Once Upon a Time noong 2011, ang nagbigay daan kay Liza para simulan ang naging matagumpay niyang acting career. Siya ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Sinabi naman ni Liza noon na hindi niya pinagsisisihan ang lahat ng hirap nito sa pagbuhay ng kanyang pamilya dahil pinili niyang magsakripisyo para sa mga ito. Nabigyan siya ng role bilang si Claire Raimundo sa Kung Ako'y Iiwan Mo noong 2012. Ginampanan naman niya ang role ni Angel sa premiere movie ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo na Must Be Loved. Noong 2013 ay gumanap din siya bilang si Jillian sa pelikulang She's the One kasama sina Bea Alonzo, Dingdong Dantes at Enrique Hill. Makalipas ang isang taon noong 2014, napasama naman siya sa primetime TV series na Got to Believe bilang isa pang love interest ni Daniel Padilla. At dahil sa sakripisyo at sipag na ginawa ni Liza, naging matagumpay ang pagkakabuo ng love team nila ni Enrique Hill, na di kalaunan ay naging boyfriend niya sa tunay na buhay. Sumikat ang love team nila na Lizken sa seryeng Forevermore noong 2014. Magmula noon, kaliwat kanan na ang nakukuhang endorsements at projects ni Liza. Ang kanilang tambalan ni Ken ay nasundan pa ng pagsasama nila sa pelikulang Just the Way You Are, Every Day I Love You at My Ex and Wise,
na kumita ng 31.5 million pesos sa unang araw nito, kaya niya nakuha ang parangal bilang box office queen noong 2018. Bumida rin sila sa seryeng Dolce Amore at fantaserye na Bagani. Ang huling serye nila ay ang Make It With You noong 2020 na siyang naging comeback project nila sa ABS-CBN bilang magka-love team. Maikli lamang ang naging istorya nito dahil nawalan na ng prangkisa ang ABS-CBN at sumabay din ang pandemic. Ito na rin ang naging pagtatapos ng love team nilang dalawa ni Ken. Dahil sa tagumpay ng kanyang career, nakapagpundar si Liza ng kanyang sariling business. Isang wellness spa na may 2 branches. Nakabili rin siya ng bahay sa Amerika para makasama ang kanyang naiwang pamilya doon sa tuwing magbabakasyon siya sa nasabing bansa. Pero kahit matagal na walang proyekto ang Liz Ken, marami naman ang gusto makipagtrabaho sa kanila. Ang problema nga lang ay hindi na nagkakatugma ang kanilang mga schedule. Hanggang sa kumalas siya sa poder ni OG at pumirma sa management company ni James Reid noong 2022. Ginawa niya ito para tuparin ang pangarap na makilala sa international entertainment scene at mabigyang katuparan ang kanyang matagal ng pangarap na mapasok ang mundo ng Hollywood acting. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang si Hope Soberano, ang tunay niyang pangalan. Aniya sa isang post noon, "I had always been told what to do, what to wear, what to say and what not to say. I know this was for my own good. It was to protect me and my career. But it was a career that I had no say in. A career that in many ways wasn't mine. I didn't even choose the name Liza. It was chosen for me. This is not a story of bitterness or regret. It's a story about growth and gratitude. At 24 years old, I was finally given the choice to decide my own path." Dahil dito napasama siya sa Lisa Frankenstein at naging boses sa anime series ng Netflix na 13. Para sa mga fans na umaasang magkakasama muli sila ni Enrique sa isang proyekto, hindi sila nabigo dahil na-feature ang Liz Ken sa cover ng Vulcan magazine. Kinuna ng cover story nilang dalawa sa Los Angeles. Ang digital feature ay inilabas noong February 2021 kasama ang print edition. Subalit ang hindi alam ng mga fans nila ay matagal na palang naghiwalay sina Liza at Enrique. Hindi lang ito masabi ni Liza sa publiko dahil pinagbawalan siya ni Ken na magsalita tungkol sa kanilang breakup. Nilinaw niya sa documentary na 3 taon na rin silang hiwalay. Ngunit paliwanag niya, "I agreed to do that because I also didn't want it to be real. This is coming from the people pleaser side of me. Because I was so afraid that when people found out that we weren't together anymore, my career would go bad or people wouldn't love me anymore." Ang desisyon niya na makipaghiwalay kay Ken ay inabot ng 1 taon dahil nakakita na rin siya ng mga senyales na hindi na siya masaya. Ngunit ang masakit sa kanilang paghihiwalay ay ang pag-asa na mauuwi sana sila sa kasalan. Pero hindi ito nangyari. Walang proposal mula kay Ken na naganap. Naghiwalay man sila, mahal pa rin daw nila ang isa't isa. "It was so hard for me to actually break up with him because I love him. I still love him as a person. I think of him as like a childhood best friend. It's just so beautiful. I carry a lot of guilt for not being the one that held on because that was what my fans wanted me to do. But also, I needed to find myself and grow too. Nothing bad happened. Our breakup was really good. It was just, we weren't a match anymore." Natapos na ang kontrata ni Liza sa Careless ni James Reid kaya naman siya napasama noong 2024 sa Singapore-based management group na Wild. Marami pa ang aasahan sa bagong career na tinatahak ni Liza ngayon. Kaya naman abang-abang lang ang kanyang mga fans sa bagong Liza o Hope Soberano na kanyang ipinakikilala ngayon. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.